Ang GDP o Gross Domestic Product ay sinusukat ang kabuuang produksyon ng produkto at kung gaano kahusay ang ekonomiya ng isang bansa. Sinasalamin nito ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa merkado na gawa ng ekonomiya sa partikular na panahon. Ibig sabihin, kung mas malaki ang growth rate o malaki ang itinaas ng GDP ng isang bansa, mas malakas ang ekonomiya nito. Kapag malakas ang ekonomiya, mas marami ang ma-attract na mag-invest sa bansa na magtayo ng mga negosyo. Siyempre, pag maraming negosyo, mas marami ang magkakatrabaho. Ang konsepto ng GDP ay nilikha ng Russian-American economist na si Simon Kuznets noong 1932. Matapos ang World War II, ginamit na ang GDP bilang basis sa pagkalkula ng pera na tinatransfer para sa Marshall Plan. Dito nagsimulang maging standard measure ito sa ekonomiya ng bansa. Hindi lang tungkol sa pera at assets ang GDP dahil nag-i-indicate ito ng health ng economy. Kumbaga hindi rito pinag-usapan kung ano ang meron sa isang bansa dahil ang tinitingnan ay kung ano ang pinuproduce nito. So para mas maunawaan natin, halimbawa may restaurant ka, gumawa ka ng salad na pambenta. Ang halaga ng bawat ingredients nito na lettuce, kamatis at sibuyas ay tig $1. Tapos ang presyo ng buong salad na ibebenta mo ay $5. So ang $5 na halaga ng salad ay madadagdag sa kabuang account ng GDP ng bansang kinaroroonan ng restaurant dahil ang salad ang pinaka-final product na bibili ng consumers. Siyempre hindi lang ang GDP ang kailangan tignan para masabing mayaman ang isang bansa. Kung i-analyze ang economic wealth ng isang bansa, maraming figures ang kailangan i-consider. Pero sa ngayon, ang GDP pa lang ang masasabing best tools na meron sa mundo para rito. So pag-usapan natin ang bansang China. Kilala sa buong mundo ngayon na ang China ay global powerhouse pagdating sa lakas ng ekonomiya. Katunayan pinaniniwalaan na pagdating sa taong 2028, ang bansang China ay malalagpasan na ang US bilang world's biggest economy. Pero ang tanong, saan nga ba nanggagaling ang mga data para masukat ang ekonomiya ng isang bansa? Actually, ang GDP ay sinusukat sa pamamagitan ng statistics at surveys. Karamihan sa ibang bansa mayroong batas na nagfo-force sa mga kumpanya na i-disclose nila ang kanilang numero sa statistics departments. Sa mga figures na to, dito nagkakaroon ng estimations. Pagkatapos, lahat ng figures ay kukunin ng international organizations para makagawa rin sila ng sariling estimations. May paraan naman para malaman kung accurate ang GDP ng isang bansa. Pwede kasi itong ikumpara sa figures ng ini-import at ine-export dito. Pwede ring makumpara sa tax collection. At ngayon nga ay nagsimula ng gumamit ng satellite pictures para ma-check ang accuracy ng GDP ng isang bansa. Sinasabi na ito ang pinaka-accurate na system ngayon para ma-measure ang growth ng bansa. Ito ang halimbawa ng satellite images. So sino naman ang nagko-komisyon ng mga reports na ito? Of course, ang gobyerno ng kada bansa. Ibig sabihin kung sa China ay yung gobyerno na namumuno na CCP o Chinese Communist Party. At the end of the day, alam naman ng lahat na ang Beijing ay naglalaan ng oras at gumagastos ng malaki sa propaganda. Kailangan kasi nilang paniwalain ng kanilang mga mamamayan na nabubuhay sila sa isang bansang sagana at makapangyarihang bansa sa ilalim ng gobyerno ni Xi Jinping. So posible nga ba na manipulado ng China ang kanilang macroeconomics figure? Di may tatanggihin na malaki talaga ang inunlad ng China. Kung titignan nga lang ang Shenzhen 20 years ago na dating malawak lang na bukirin at ikukumpara sa itsura nito ngayon, may kita mo na sobrang laki talaga na improvement. Isa sa pruweba na ang China ay talagang umunlad ay noong ang mga western businesses ay nagsimulang pumasok sa lupain ng China. So totoo na ang China nga ay umunlad, pero ang tanong gaano nga ba kabilis? Alam nyo ba na may mga bansa na noon na napag-alamang dinadaya ang kanilang economic statistics? At kabilang na dito ang mga democratic countries tulad ng Greece at Argentina. Natuklasan ito gamit ang satellite images. Sa isang article ng South China Morning Post, natuklasan sa isinagawang pag-aaral na dinoktor daw ng China ang GDP data nila sa loob ng 9 years. Inilabas ang article na ito taong 2019. So totoo nga kaya na nagsisinungaling ang China tungkol sa kanilang GDP? Para sa China na napakalaking bansa, ang mga local government ang gumagawa ng statistics.
Of course, ang local leaders ay hindi magpe-present ng pangit na figure sa Central Committee. Katunayan, pinatunayan nito ni Go Wenggi o mas kilala sa pangalang Miles Kwok na isang Chinese businessman na tumakas patungong US at inilahad ang lahat ng sikreto at anomalya ng gobyerno ng China. Ayon sa kanya, lahat ng statistics figures mula sa local government hanggang sa pag-submit nito sa Central Committee sa Beijing, ina-adjust talaga ito. So ibig sabihin, tugma ito sa isinagawang investigasyon at pananaliksik ng Brooker Institution. Isa sa ginawa nilang paraan ay ang pagkumpara nito sa tax collection. Siyempre ang tax collection ay mahirap dayain dahil hindi ito estimation, kundi actual money na pumapasok sa bulsa ng gobyerno. Ibig sabihin, kung sinasabi ng China na ang industrial output nila ay tumaas ng 10%, dapat ang tax collection sa industries ay lumago rin. Kaso, hindi match ang figure. Kaya sa chart na ito, madaling paniwalaan na ang China ay maaaring nilalaro ang sarili nilang numero. Ayon sa forensic examination ng China's national accounts, our best estimate is that the true growth rate of GDP is probably overstated by almost 2 percentage points from 2008 to 2016. Ibig sabihin, ang GDP ng China ay mas mababa ng 10% kumpara sa pinapakita nilang figure. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na nag-grow ang China. Ang totoo ay umunlad talaga ang China, pero mabagal nga lang. Kumbaga hindi siya singbilis ng figure na inilalabas ng China. Katunayan, hindi ito ang first time na nakitaan ng pandaraya ang bansang China pagdating sa kanilang finances. Noong 2008, maraming Chinese companies ang nahulihan ng panloloko. Ito yung nung nagbalak itong pasukin ng US stock market. Dito, marami silang dineclare na pagmamay-aring factories na napag-alamang hindi naman pala nag-e-exist. Natuklasan din ang mga peking accounting books at inflated numbers. Ito'y napag-alaman nung ang grupo ng mga researchers ay nagsagawa ng investigasyon. At dito nga nila ibinulgar ang mga kalokohan at planong pang-i-scam ng mga Chinese businessman na ito. In fact, makikita nyo kung paano nila ito trinabaho sa isang documentary movie na pinamagatang The China Hustle.